Sa video na ito itatalakayin natin ang lineup model ng Mitsubishi Motors sa paparating na taong 2024. Kaya naman kung nagpaplano ka pa lamang kumuha ng isang bagong sasakyan na mabibili sa susunod na taon ay baka makatulong din sa iyo ang video na ito. Ang bawat kategorya at nilalaman ng mga modelong ito ay malalaman mo kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update na palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1. Mitsubishi Mirage G4. Ang Mitsubishi Mirage G4 ay ang entry ng Japanese automaker sa subcompact sedan segment dito sa bansa. Ito ang sedan na bersyon ng Mirage Hatchback. Nagtatampok ito ng parehong space sa cabin gaya ng bersyon ng hatchback, ngunit may dagdag na espasyo sa trunk at mas matulis sa body configuration nito. Tinutugunan ng Mitsubishi Mirage G4 sedan ang pagnanais ng maraming pamilyang Pilipino na gusto magkaroon ng sedan ngunit gustong mapanatili ang katipiran sa fuel at mas afford na presyo. Makikita ang itim na interior base ng Mirage G4 at may kasamang itim na mga upuan. Infotainment system ay may sukat na 7-inch at karaniwan sa lahat ng klase ng Mirage G4. Nagtatampok na rin ngayon itong unit ng Apple CarPlay at Android Auto para sa lahat ng variant at ipinares hanggang 4 na speaker para sa top of the line model. Itong Mirage G4 ay pinapagana ng isang 3-cylinder at 1.2 liter engine na may 12 valves at naka-dual overhead camshaft na makina. Ang 1.2 liter power plant ay gagawa naman ng maximum output na 76 horsepower at 6,000 RPM at 100 Nm ng torque sa kada 4,000 RPM. Output ay ipinapadala sa 4 na gulong nito sa pamamagitan ng 5-speed manual transmission o isang continuously na variable transmission. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 170 km/h. Malakas na talaga kung tutuusin dahil yan sa naitutulong ng continuously variable transmission nito. At matipid na rin sa konsumo para sa diretsong biyahe. Ang fuel tank capacity nito ay 42 liters at fuel consumption na 24 km/liter. Nilagyan na rin itong modelo ng magagandang klase ng suspension sa front na naka MacPherson strut habang naka-torsion beam naman ang rear suspension nito. Pagdating sa safety measure, ang front na brake ay nilagyan ng disc type na klase habang drum brake type naman ang rear brake nito na nakalagay sa 15 pulgadang sukat ng mga gulong. Sinamahan ng anti-lock braking system para sa top variant at sinusuporta ng electronic brake distributor, brake assist. Kasama ang ilan pang kaligtasan gaya ng ISO fixed child mounts, child safety locks, impact beams at marami pang iba. At pang seguridad na anti-theft at immobilizer system. Ang pagbabago sa modelong ito ay inabangan ng marami. Inilabas noong year 2021. Bagong anyo at pormahan ito. At may kasalukuyang presyo na 769,000 hanggang sa 929,000 pesos. Number 2. Mitsubishi Expander. Ang Mitsubishi Expander ay isa sa tinitingala ngayong modelo ng MPV car segment dito sa bansa. Ang pambihirang katangian at mga nilalaman na talagang mapagkakatiwalaan mo sa mahabang panahon. Isang Japanese brand manufacturer ang nagpakilala nito sa bansa mula sa unang bersyon na inilabas noong 2017 pa ay pumukaw at pumatok sa maraming commuter, fan lover at family driver. Ang pagiging matatag, dekalidad at maaasahan nito sa pang-araw-araw ang siyang nagustuhan ng marami dito. May 7-seater at 5 doors, malaking rear space compartment storage at ilang convenient features na nakapaloob dito. Hindi na rin magpapahuli pagdating sa mga safety sense at ilan pa sa mga makabagong teknolohiyang inilagay sa buong sistema nito. Mula 2017 at hanggang ngayon, ang paglago at pagpalo ng bentahe nito sa masa dahil sa kahit papano ay medyo afford na rin naman ng marami. At isa pa, hindi rin maipagkakaila ang angas ng disenyo nito. Kaya lakas din talagang makahatak ng mga buyer. Ngunit ano nga ba kaya ang meron sa modelong ito? Pagdating sa front face portion, dala pa rin ang magandang pormahan nito ng signature design ng dynamic shield front fascia ng Mitsubishi Motors. Sinamahan ng makabagong design ng LED type T-shape na headlamps nito, pati ang clearance light at daytime running light sa itaas na sobrang nipis ay ang angas talaga. Samahan pa yan ng mga front bumper grille and chrome C accent kaya tuloy bumagay at mas naging elegante ang datingan nito. Itong Mitsubishi Expander ay pinapagana naman ng 1,499 cubic centimeter na displacement capacity
Naka 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft at may compression ratio na 10.0:1. Sabi ng maraming nakagamit sa modelong ito ay humahataw din pagdating sa arangkada o sa paahon na kalsada. At expressway ang performance na hindi rin talaga magpapahuli sa nakararami. May bore in stroke size ito na 75 by 84.8 mm at gearbox na 4-speed. Ang transmission nito depende sa variant na pipiliin mo dahil may manual at automatic na klase ito. Na pagdating sa performance, ito ay kayang mag-produce ng maximum output level na 103 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute at maximum Newton meter of torque na 141 sa kada 4,000 RPM. Kaya naman ang average top speed nito ay kayang umabot ng hanggang sa 180 to 185 km per hour. Sulit na sulit sa mga akyating lugar dahil kahit naka 1.5 liter engine lamang ito ay hindi hirap humataw sa mga paahon na kalsada. Ang isa pa sa maganda rito mga kaibigan na pagdating sa katipiran ay maaasahan mo rin talaga ang multi-point fuel injected type na fuel system na may 45 liters na fuel tank capacity ay kayang kumonsumo ng 23 km per liter sa highway at 12 to 14 liters naman sa mga city ride. Na-enhance na rin kahit papano ang fuel consumption nito na lumalabang sa ibang brand competitor. Bukod pa dyan, itong modelo ay sagana din sa mga bagong features pangkaligtasan, seguridad, pagiging convenient, komportable at pagiging accessible. Sa maraming bagay, maging ang mga suspensions nito ay hindi rin tinipid at ang power brake na siguradong makakaasa ka sa lakas ng stopping force. Ginamitan ng ventilated disc type ang front braking system at drum brake type naman ang rear braking system nito. Sa pamamagitan din ng mga reliable suspensions ay kahit maidaan mo man sa malulubak o sa maraming mga humps o butas-butas na kalsada ay mapapanatili pa rin ang kalmado at banayad na pakiramdam habang idinadaan sa mga ganong klaseng kalsada. Ginamitan din kasi ng MacPherson strut sa front suspension nito at torsion beam with shock in coil spring naman ang rear suspension. Kaya makakaasa ka talaga sa komportableng pagsakay mo dito. Ang buong sukat naman ng gulong nito ay 205 by 55 or 17. Naka-tubeless tires at alloy na rin ang mags nito. Kung nalilitan ka pa sa size na yan, pwede mo pa namang i-convert ng hanggang sa size 18. Pagdating naman sa rear portion nito, makikita ang napakagandang design ng LED type na tail lamp nito ay may reflector na rin kasama sa ibaba. At dito sa pinakailalim ay makikita mo naman ang kanyang spare tire at napakalaking compartment storage na pwedeng paglagyan ng ibang mga gamit na may kasama na ring maliliit na pockets sa mismong ilalim nito. Ang mga upuan na sobrang komportable na rin, may center armrest, foldable rear seats at the-adjustable na rin ang driver seats nito. May mga headrest sa front and rear at naka-fabric upholstery ang cover seat nito. Pagdating naman sa entertainment, makikita sa dashboard ang 7-inch display na monitor screen na detached screen na rin with Apple CarPlay and Android Auto. May kasama na ring Bluetooth connectivity at mga speakers sa front and rear. May USB and auxiliary input at FM and AM radio. Kaya talagang hindi ka rin mababagot sa napakahabang biyahe o aantukin man. Meron na rin itong mga navigation system at integrated 2D in audio. Ang multifunctional steering wheel nito na kung saan narito na rin ang mga pindutan o off control ng ibang mga sistema pa dito. Bukod pa dyan, maganda at malakas na rin ang air condition system nito. Samahan pa yan ng aircon ventilators sa rear portion ay sobrang lamig na niyan kahit papano kahit puno pa ang pasahero sa loob nitong sasakyan. At dito naman sa instrument panel, napakalinaw at sobrang informative, hindi na mahihirapan ang magmamaneho nito sa mga notification at indicator at mga sign na lumalabas dito gaya ng fuel warning light, digital odometer, electronic multi-trip meter, digital clock, tachometer at door ajar warning. Sobrang user-friendly. At para naman sa mga safety features nito mga kaibigan, ito ang magpapaganda sa isang sasakyan dahil dito ay mas nagiging kampante ka sa araw-araw na pagsakay. Nilagyan ito ng ABS o anti-lock braking system,
isang sistema na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi inaasang pagkakataon. Dahil dito ay maiwasan ang pagkadulas at bibigyan ka ng pagkakataong makaiwas sa kung anuman ang mababangga mo. Pangalawa ay meron na rin itong EBD o tinatawag na Electronic Brake Distributor. Gaya ng ABS sensor ay nakatutulong din ito na mapaganda at mas maging ligtas ang paggamit ng brake procedure. May stability control system na rin itong kasama. Isang pangkaragdagang safety features na rin para sa mga sasakay dito o sa magmamaneho, na isang klaseng sistema na nagmi-maintain na din ng mas maayos na biyahe kahit pabago-bago man ang panahon at kalsada na yung dadaanan. Kung ikaw ang nagmamaneho, ay mai-maintain mo ang stability o stable na pagdadrive sa sasakyang ito kahit pa maidaan mo sa malulubak, mababato o sa mga biglaang pagliko o pakurbadang kalsada. Meron na rin itong kasamang traction control system na tumutulong naman na mas maging ligtas at balanse ang pag-andar ng sasakyan sa oras na ito ay mapapadaan sa malulubak, matutubig at madudulas na kalsada. Dahil dito, kagaya ng stability control system ay mai-maintain na rin ng driver ang pagiging stable sa pagmamaneho sa mga ganitong klaseng sistema. May tinatawag na ring hill start assist control system na pangkaragdagang safety features pa. Ito ay para naman sa mga paahon o pababang kalsada na bagay namang gamitin sa Baguio o kaya sa Tagaytay. Lalo na kung ikaw ay mapapahinto sa mga ganong klaseng kalsada na sobrang tarik, ay mapapakinabangan mo talaga ang sistemang ito. Dahil dito, kahit na hindi mo na masyadong higpitan ang kapit ng brake, ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon na kung saan ito nakahinto pansamantala. At isa pa, may kasama na rin itong ISO Fixed Child Mounts, isang advanced safety features para mas maprotektahan naman ang mga kasama nating bata sa loob ng sasakyan. In general, kahit magkaroon pa ito ng pinakamalalang pagbangga, mas protektado ang bata o baby na nakaupo sa upuan nitong sasakyan. At ang iba pa sa mga safety features nito na mapapakinabangan mo ay ang parking sensor with electric parking brake na makatutulong din naman upang maiwasan ang anumang sagian sa loob ng parking lot. May mga front and rear at passenger airbags na rin itong kasama with knee airbags o yung nakalocate sa tuhod ng driver ay may airbags na rin. May front and rear seat belts at child safety lock para naman sa mga bata nating kasama na laging nangungulikot ng mga lock ng pintuan ay delikado rin kung wala itong child safety locks. Meron na ring seatbelt warning para sa mga kasama nating nakakalimutang mag-seatbelt ay iwa-warning ang driver sa dashboard na may hindi gumagamit nito. Meron na ring crash sensor, front and side impact beams at engine check warning para mas mapaalalahanan tayo ng maaga kung nagkakaroon nga ba ng malfunction itong makina o may tendencying huminto sa kalsada. Kaya naman sa pamamagitan nito ay maidadala kagad natin sa pinakamalapit na service center. At bukod pa dyan ay marami pang ibang safety features nitong sasakyan. Pero ang pinakamalaga sa lahat para sa kaligtasan ng lahat ay ang pagiging alerto o pag-iingat na rin sa pagmamaneho. Alright. At para naman sa security features, syempre hindi makukumpleto yan kung wala ito. Ang central locking, isang sistema na naglalak o unlock sa lahat ng pintuan gamit lamang ang driver's side doors nito, na kung saan ay mamomonitor na rin ng driver kung anong pintuan nga ba ang hindi nakalock. Dahil din dito ay mas ma-maintain ang security nitong sasakyan. May engine immobilizer system na rin itong kasama. At itong Mitsubishi Expander 2023 model ay may 4 na klaseng variant na pwede mong pagpilian. Mula sa pinaka low end nito, ang 1.5 GLX manual transmission na nagkakahalaga ng 1,068,000 pesos. At ang sumunod naman dito ay ang 1.5 GLX automatic transmission na may kabuuang presyo naman na 1,128,000 pesos. At ang top variant nito ay ang 1.5 GLS automatic transmission na nagkakahalaga naman ng 1,198,000 pesos. Number 3,
Mitsubishi Expander Cross. Inalabas ang modelong ito noong 2017 pa. Ang pagsipa ng mga unit sa merkado ng MPV car category ay siyang pagsipa rin ng modelong ito. Na kung mapapansin natin ngayon dito sa bagong anyo nitong Expander Cross ay may napakalaking pagbabago. Well, sa mga hindi nakakaalam, kakarating lang din po nito last month at may mga nakapagsabi na sobrang baba ng detalye na dinala nila dito compare doon sa inilabas sa bansang Indonesia. Kung saan ito nanggaling, pero bago natin i-check yun, hayaan nyo munang makita ang buong disenyo nito at para mas ma-appreciate na rin natin ang pagiging elegante ng pormahan at napaka-macho ngayon ng datingan. Sa bagong facelift ng front face na namumukod tangi mga kaibigan, dahil kung pagmamasdan ang ibang mga sasakyan na kagaya nito ay dito mo lang din kasi makikita ang naglalakihang headlight sa ibaba. At napakatalas na clearance light naman sa itaas na mas sumingkit ito compare sa dating disenyo. At parang putol-putol na linya, bagay lang din yan sa napakagandang looks nito ngayon. Ang paglamp naman nito kung titingnan ay nagbago rin ang hugis. Naging kwadrado na ito ngayon sa dating circle shape ay mas naging elegante pa sa datingan. Dagdagan pa yan ng front bumper at mga side garnish nito. Hindi pa rin naman masyadong binago yung disenyo pero mas naging attractive lang talaga siya tingnan. Hindi ko alam kung dahil sa bago pero para sa akin ay talagang mas nag-stand out ang pagiging guwapo nito ngayon. At mapunta naman tayo sa side portion nito. Same na same nung sa dati, wala ring pagbabago masyado dahil narito pa rin naman yung mga side door claddings nito. Dito lumilitaw ang pagiging premium nito sa Expander na standard variant. Kasi kung tutuusin sa overall na looks, kung wala itong mga cladding ay para na rin talaga siyang standard variant ng Expander, alright. At pagdating naman dito sa rear portion, makikita natin ang mga taillight nito na sobrang angas na rin talaga. Nagkaroon ng parang L-shape na taillight nito at yung dating naka-vertical na reflector ngayon ay nakahiga na. So ito lang din siguro ang mga makikitang pagbabago dito sa rear portion. At syempre ang kagandahan dito sa ating Expander Cross ay may nalalaman talaga itong mga features na wala sa standard variant na Expander. At mamaya ay malalaman nyo rin yan. Pero dito muna tayo sa kabuang detalye ng makina nito. Ang pagkakaroon ng naka 1.5 liter gasoline engine inline 4 cylinder with 16 valve dual overhead camshaft. May compression ratio ito na 10.0:1 at fuel supply system naman na MPFI. Maraming mga nagsasabi sa mga nakabili na matipid din daw kumonsumo sa gasolina ito na umaabot naman sa 22 km per liter. At pagdating sa transmission type, ito ay naka-automatic CVT at gearbox na 4-speed. Sa engine displacement, ito ay powered by 1,499 cubic centimeter na displacement capacity na may engine performance naman na maximum power na 103 horsepower sa kada 6,000 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 141 Nm sa kada 4,000 RPM. Gayunpaman, hindi katulad ng mga dating Expander na may klase ng transmission na traditional gearbox, ito ay ginawa sa Indonesia na nilagyan ngayon ng CVT o Continuously Variable Transmission na mas naging maayos at tahimik palalo ang makina nito kapag nakastart na. At sagana rin ito sa napakaraming features, pangkaligtasan at very secure na rin. Kaya mas magiging kampante ka pa at relax na rin sa pang-araw-araw na gamitan. At kabilang nga sa mga mahalagang safety features na meron na ito mula sa old version ay ang ABS sensor. Yes, of course, kapag bumili ka ng isang Expander Cross ay otomatikong nakapaloob na sa sasakyang ito ang ABS sensor o anti-lock braking system na kung saan ay makatutulong sa iyo na mas maging ligtas sa paggamit ng preno o braking system nito. At kung saan ay nag-aalis ng higpit ng kapit ng brake sa brake disc nito. For example, umandar ng mabilis ang sasakyan ngunit sa kasamang palad ay biglang may tumawid ng hindi mo inaasahan. At bigla mo ring natapakan ang braking system nito. Sa parang iyon, kapag wala itong ABS sensor ay maaari kang tumalsik sa iyong kinauupuan o kaya naman ay masubsub sa dashboard. Ngunit dahil dito sa ABS sensor ay mas maiwasan mo ang ganong klaseng senaryo sa loob ng sasakyan, alright. Bukod pa dyan, isa pa sa safety features na bago lang sa Expander Cross 2023 model ay ang AYC o Active Yaw Control System.
Ito naman ang sistema na kung saan ay kumokontrol sa puwersa ng pagmamaneho o pagpepreno sa pagitan ng kaliwa at kanang gulong nito, na kung saan ay sinusukat ang magiging behavior ng isang sasakyan sa kung gaano kabarubal halimbawa ang magmamaneho nito. Sa pamamagitan ng sistemang ito, madalas ay ang sasakyan na lang din ang nag-a-adjust sa mas safe na paraan ng pagmamaneho natin. Hindi pa natin masyadong mailalaborate ang ganitong klaseng sistema, pero malaki ang maitutulong nito sa mga taong wala pang kasanayan o yung mga baguhan pa lamang magmamaneho ng isang 4 wheels na sasakyan. At hindi pa rin dito nawawala ang EBD o Electronic Brake Distributor, na kung saan ay mas pinapalakas naman ng sistemang ito ang puwersa ng braking system. Isang halimbawa dyan ang nagagawa ng sistemang ito kapag nasa pababang kalsada at may kargang mabibigat ang buong sasakyan, na kadalasan sa mga pababang kalsada kapag gumagamit tayo ng brake ay medyo hindi kumakagat, lalo na kung napakabigat ng kargada ng sasakyan. Dahil sa sistemang ito ay madaragdagan ang force ng brake sa mga ganong klaseng senaryo, na pangkaragdagang safety feature sa braking system na sinamahan pa ng brake assist para naman sa mga akyating kalsada. Siyempre, bukod sa braking system ay equip pa ito sa napakaraming safety features. Magawin naman tayo sa interior nito na may safety features din ang pagkakaroon ng dual front airbag sa may driver side at passenger, mga seat belt sa kada upuan, ang crash sensor sa front na mag-a-activate lamang pag nagkaroon ng isang malakas na pagbangga. Meron na nitong front impact beams, may door ajar warning, side impact beams with side airbags na rin para sa mga passenger, at marami pang iba. Meron na rin itong traction control system na para sa mga madudulas at mga pakurbadang kalsada, na madalas ay nadidisalign o nawawala sa dating posisyon ang sasakyan kapag nakaka-encounter ng mga ganitong klaseng kalsada, lalo na kung wala itong traction control system. Kaya naman mas pinapanatili ng sistemang ito ang pagiging stable ng sasakyan kahit pa maidaan mo ito sa mga ganong klaseng lugar, na dinagdagan din naman ng stability control system, na kung saan minsan ay nagugulat tayo or nawawala sa ayos ng pagmamaniobra dahil sa mga bagay na mai-encounter natin. At sa sistemang ito ay ma-maintain ang maayos na pagmamaneho at mas magiging confident ka pa. Meron na rin itong kasamang hill start assist para naman sa mga akyating lugar. At syempre, hindi makukumpleto ang lahat kung wala naman ang security features. Ang pagkakaroon ng kapanatagan sa sarili ay isa rin sa mahalagang bagay, lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na bihira lang mabiyayaan ng ganitong klaseng bagay. Mahalaga ang may safety features tulad na lamang ng engine immobilizer system na hindi rin basta-bastang mabubuksan ng kahit na sino man, nang magtatangkang buksan o paandarin ang makina nito kahit gamitan pa yan ng kahit anong electrical procedure. May mga kasamang power door locks at central locking system na rin para mas secured pa sa masasamang loob na magkaka-interest dito. Alright. At bagong-bago rin ang mga interior design nito. Mula instrument panel gauge ay may bago na ring disenyo na pang modern looks na rin talaga. Present din dito ang napakagandang screen monitor na kung saan ay narito pa rin ang entertainment and communication. Mahalaga rin ito kapag maglo-long ride ka para tuluyang maiwasan naman ang pagkabagot at nakakaantok sa napakahabang biyahe, dahil meron na itong FM and AM radio, may mga speakers sa kada pintuan front and rear. Nakasama na rin ang multipurpose steering wheel na makokontrol mo na rin ang audio system, mga sounds sa monitor dahil may mga pindutan ito sa mismong manubela. May integrated 2-day in audio, USB and auxiliary input, navigation system, detach ka rin na rin ang sistema nito at naka-Bluetooth connectivity. At itong screen monitor natin ay may size na 7 inches. Meron na rin ditong smartphone connectivity, mirror link. Kaya talagang malilibang at mas magiging komportable ka na sa napakalambot rin na upuan nito na nakaka-relax namang upuan. Ang posisyon ng mga passenger at driver na hindi naman nakakangalay din ay siguradong mas magpapaganda pa sa biyahe nyo. Alright. At syempre, bukod pa dyan, para naman sa mga gadgets natin, meron na rin itong mga kasamang charging port system o charging system ng cellphone gadget. Na hindi nyo na siguro kailangan pang uminto ng mga charging station o 7-Eleven dahil mismo dito sa sasakyan ay makakapag-charge ka na. Ang armrest na may bottle holder, mga air conditioning at multipurpose steering wheel na nga. At pagdating naman sa external nito, naroon ang central mounted fuel tank sa ilalim nito na may 45 liters ang capacity. At ang average fuel consumption nito ay umaabot kapag ikaw ay nag-city ride ng hanggang sa 18 km per liter.
Ngunit kapag long ride naman, ito ay umaabot sa 26 km per liter. Sobrang tipid na niyan mga kaibigan para sa ganitong klaseng sasakyan na pang malakasan o ride. Ang mga gulong nito ay naka-mags type na rin kaya maganda na ring tingnan, with tubeless tires na may kabuang sukat na 205 by 55 R17. Ang antena nito ay dagdag pogi points na rin dahil naka-shark spin na ang disenyo nito. At yun na nga, mula sa harapan na ilaw nito, mga headlight, DRL, fog light hanggang dito sa rear portion na taillight nito, lahat yan ay naka-LED na may mga karagdagang reflector sa rear portion para mas maging visible pa. At ito ay may kabuuang halaga na 1,328,000 pesos. Number 4, ang Mitsubishi Montero Sport. Ang Montero Sport ay kilala natin bilang isang SUV car na category na kung saan ay may 5 pintuan, 7-seaters at may napaka-attractive na presensya na para sa masa ay talagang mamahaling kung titingnan dahil sa lakas ding makagwapo at makamayaman ng datingan, lalo na itong Black Series na Montero Sport. Ngayong taon ay may bagong update daw sa modelong ito at yan ang iisa-isayin natin kung meron nga ba. Ang Black Series ay inilabas noong nakarang taon pa ang pagbabago sa premium model ng Montero Sport na tinatawag na Black Series na may upgraded features at sobrang high-tech na rin. Kaya naman kung papansinin natin ngayon mga kaibigan itong nasa video na modelo, dito sa front face portion, narito pa rin naman ang disenyo ng front fascia, may manipis na headlamp design at ilang garnish na nakalagay sa magkabilaan. Ang C-chrome accent na dumagdag pa sa pagiging maangas nito. Sabayan pa yan ng bagong forma ng front bumper grille at ilang mga detalye pang external ay sobrang angas na talaga. Mga ilaw na bago rin ang mga hugis, headlamp na mas sumingkit pa at mga daytime running light kasama ng fog lamp nito ay mas perpekto para sabihing maganda talaga ang update ng Mitsubishi sa mga modelo nito ngayon. Naka full LED type compact na nga rin pala itong headlight kaya sobrang liwanag na niyan sa madidilim at the same time less maintenance at hassle free. Dahil matagal na gamitan ang ganitong klaseng bulb na LED type. Nakadepende sa lifespan ng battery kaya napaka-reliable. At itong Black Series mga kaibigan, kung papansin ninyo, ang front logo ay parang naka-imbus na, hindi na siya basta-basta natatanggal kaya medyo secured na rin. Madalas ito kasi ang nawawala sa ibang mga sasakyan. Pangalawa, narito na rin sa ibaba ang front camera for safety and security purpose na rin. Kaya para sa mga beginner ay madali na lang ding pag-aralan ang mga ganitong klaseng sasakyan. Dahil sa mga safety measure na idinagdag ngayon, may 360 camera kaya ang lahat ng paligid nitong sasakyan ay makikita mo na. At hindi ka mahihirapang imaniobra o kaya ipark ito sa mga alanganing lugar. Bukod kasi sa 360 camera ay mayroon na rin itong kasamang rear camera, kaya sobrang safe na yan. Itong buong disenyo ng Black Series mula harapan at likod ay halos katulad lang nung sa dati. Mukha lang nagiging premium ang datingan dahil sa mga chrome molding garnish na nakalagay sa mga bintana at sa front portion nito. At iba pang mga bagay tulad nitong side step board. Kung sa ibang brand kasi lalo na yung mga lumang modelo ay hindi ka makakabili ng sasakyan na gaya nito na may kasama ng side step board. Madalas ay aftermarket pa na lalagyan. Ngayon ay sinamahan na rin yan pang karagdagan convenient na rin ng mga ganitong klaseng sasakyan para kahit mga naka-heels o mga maliliit na bata nating mga kasama ay hindi mahihirapang sumampa dito. At ang Montero Sport ay malaki na rin naman daw ang pinagbago sa performance nito. Sa kabuuang detalye ng makina ay pinapagana ito ng 2.4 liter diesel engine, naka-automatic transmission, inline 4-cylinder, 16 valves with dual overhead camshaft engine na ginamitan ng fuel supply system na CRDI na may fuel tank capacity na 68 liters kaya panglaban din pati sa long ride. Ang Montero Sport mga kaibigan kahit papano ay matipid na rin naman sa gasolina. Sa laki ng kahat bigat ng timbang ay kaya nitong kumonsumo ng 1 liter sa 8.4 km na takbo kapag ikaw ay nasa syudad. Pero kung ang biyahe mo naman ay malayuan, long ride at idadaan mo ito sa expressway, ay kinakaya nito ang 14 km sa kada 1 litro ng konsumo ng fuel. Matipid na ito kasi naka-diesel pa. Mura naman ang presyo ng diesel ngayon kaya makatitipid ka talaga. At pagdating naman sa performance level na nagagawa nito, marami na ring nagsasabi mga kaibigan
Sa performance, tinatalo din daw ng ilang brand competitor ang Montero Sport. To be honest, may point sila. Pero kung napag-aralan mo na talaga kung paano laruin ang performance nitong sasakyan, dito mo magagamay ang tindi ng lakas nito sa actual road riding. Meron itong 179 horsepower sa kada 3,500 RPM at 430 Nm of torque naman sa kada 2,500 RPM. Anyway guys, kung ang hanap mo ay mapapakinabangan mo at ng buong pamilya mo, hindi mo naman talaga kailangan ng mabilis kung tutuusin. Kasi ang bilis pwede pang mai-upgrade depende sa mga papalitan at sa kargada mo. Ang pinakamainam pa rin i-invest yung mapagkakatiwalaan mo sa mahabang panahon. Matipid sa gasolina, very convenient at tumatagal ang kalidad. At syempre dapat ay mahusay rin gumanap sa realidad. So itong Montero Sport ang isa sa best model para dyan. At para naman sa iba pang details nitong sasakyan, ang power steering ay ginamitan ng tilt-in telescopic at rack and pinion na di-adjustable pa ang steering column. Sa ganitong sistema ay mai-enhance mo ang posisyon at magiging mas komportable ka sa loob ng sasakyan habang ikaw ay nagmamaneho. At syempre mai-align mo ang buong katawan mo depende sa laki ng size mo. Ang mga gulong naman nito ay may kabuuang sukat na 265 by 60 R18. Pwede pang mai-upgrade to sa size 20 kung naliliitan ka. May mga safety features din ito na kukumpleto pa sa pagiging komportable at convenient nitong sasakyan tulad nitong anti-lock braking system. Isang sistema na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong naihinto sa hindi inaasahang pagkakataon. Dahil dito mas makokontrol mo ng mas maayos ang sasakyan at maiwasan na rin ang anumang disgrasya pa na magaganap sa loob nito. Meron na rin itong EBD o Electronic Brake Distributor na halos katulad lang din ng function ng ABS sensor ang ginaganapan. At traction control system naman, isang sistema na pangkaligtasan na rin para sa mga daanang malulubak, madudulas o kaya naman may mga biglaang pakurbada. Kung maidadaan mo ito doon ay mas ma-maintain mo naman ang stability nitong vehicle dahil dito sa traction control system. At the same time, hindi pa rin mawawala dito ang ilan pa sa mga safety features nito gaya ng mga airbag sa harap at likod, mga seat belts, airbag sensor, mga camera tulad ng 360 at rear camera, parking sensor, parking assist, mga impact beams at crash sensor with child safety lock at marami pang iba. Ay equipped talaga ang sasakyang ito. Meron na rin itong downhill assist control. Ito ay para naman sa mga paahon o pababang kalsada. Bagay naman itong gamitin sa Baguio or Tagaytay lalo na kung ikaw ay hihinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Ay napapakinabangan mo talaga ang sistemang ito. Dahil dito kahit hindi mo na masyadong higpitan ang kapit ng brake, kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. At meron na rin itong kasamang vehicle stability control system. Gaya ng traction control ay nakatutulong din ang sistemang ito mai-maintain ng mas maayos ang biyahe kahit pabago-bago man ang panahon at kalsada na yung dadaanan. Magiging stable pa rin ang takbo niyan umulan man o umaraw. At isa pa sa bagong sistemang pangkaligtasan na rin nitong modelo ay ang Gear Cross Traffic Collision Warning, ay isang driving assistance system naman na kung sakaling umatras ka sa parking at biglang may paparating na sasakyan sa likuran na hindi mo nakikita sa side mirror, ang sensor na ito ang magpapaalala sa iyo niyan. Meaning to say, iwa-warning ka ng sistemang ito kung may mga sasakyan na biglaang dumating sa likuran mo habang ikaw ay nagpapaatras nito. At isa pang bagong safety features para dito, ang idinagdag pa na advanced safety features na ito ay para naman sa mga taong madalas nagmamadali o yung parang may hinahabol sa kalsada. Ang sistemang ito ay tinatawag na Lane Change Assist. Para sa kaalaman lang ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direction sa kalsada. Sa pamamagitan nito, mas maiiwasan ang banggaan lalo na kung may mga biglaang nag-overtake na kasabay mo sa kalsada. Lalo na ang mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror. Biglaang nag-overtake kaya madalas ay nasasagi. Dahil sa sistemang ito ay mas maiiwasan ang anumang banggaan na magaganap sa kalsada.
Ang mga sistemang ito ay pangkaragdagan lamang sa kaligtasan ng mga nakasakay dito. Mas maigi pa ring maging alerto at maingat tayo sa pagmamaneho. Yun ang pinaka the best safety features nitong sasakyan at mga sasakay dito. Alright. At para naman sa security features nito, mga bagay na magpapanatag naman sa atin lalo na kung wala tayong sariling parking lot. Number 1, ang central locking. Ang central locking ay pangkaragdagang security nitong sasakyan na kung minsan ay nakakalimutan nating i-check kung nakasara na ba ng maigi ang lahat ng pintuan. Sa central locking ay makikita sa sistema na magwa-warning sa panel gauge kung may isang pintuan na hindi pa masyadong naisara. Dahil dito kahit sa isang pintuan lang ng driver's side ang i-lock o i-unlock mo ay otomatikong lahat na rin ng pintuan itong sasakyan ay maglalak. May kasama na rin itong power door locks, anti-theft alarm system, engine immobilizer at anti-theft device. At sa iba pang mga components nito sa interior, mga upuan na sobrang komportable at di-adjustable. May armrest with fabric upholstery at samahan pa yan ng mga headrest na nakakapagparelax. At sa iba pang features nito gaya ng instrument panel, makikita ang napaka-informative na panel gauge, mga sign na makikita mo dito gaya ng low fuel warning light, digital clock, engine check warning at marami pang iba. At para naman sa entertainment and communication, para hindi ka antukin sa napakahabang biyahe, ay mahalaga rin ito sa panahon natin ngayon. Ang mga gadget na nasa loob mismo nitong sasakyan tulad ng 8 inches display na monitor screen na detached screen pa with Apple CarPlay and Android Auto. May USB and auxiliary input na rin itong kasama at FM and AM radio. May mga speakers sa front and rear with voice control and Bluetooth connectivity. At syempre hindi mo din naman masasabing komportable itong modelo kung wala din naman ang mga bagay na ito gaya ng air conditioner with air quality control, mga ventilator na labasan ng hangin, may heater na rin at mga cup holders, power windows, rear reading lamp, wire charger at marami pang iba. Sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay umaabot sa 1,568,000 para sa pinakamababang klase hanggang sa 2.37 million pesos para naman sa pinakamataas na klase nito. Number 5. Mitsubishi Strada. Kinikilala bilang isa sa pinakamagandang pick-up truck sa bansang Mitsubishi Strada, isang entry ng Mitsubishi Philippines sa mid-size ng pick-up truck segment. Ang pickup truck na ito ay naglalaman din ng mga makabagong features, improved reliabilities at bagong disenyong pang-external. At ngayong third generation ng Mitsubishi Strada ay mas naging popular din ito sa marami dahil sa pagiging elegante na sinamahan ng pagkabrusko na datingan. Kayang sakyan ng 5 hanggang sa 6 na pasahero at may malawak na cabin space sa likuran na pwedeng kargahan ng malalaking bagay. Sa napakalakas na appearance dito sa masa ay ilan sa naging batayan din ng marami sa pagpili ng modelong ito. Na kung mapapansin kasi natin ng exterior design ay talagang nai-update ang front face styling, dynamic shield at muscular body sculpture. Inilabas ito noong January 2019 pa sa bansa. Ang makabagong estilo na ipinagmamalaki nitong Strada ang X-fascia sa front face cover nito na sinamahan ng 4 na malalaking ilaw. Ang headlamp na naka-halogen type sa itaas na mas pinanipis pa at pinagsama-samang clearance light DRL at fog light naman itong ilaw na nasa ibaba. Dagdag sa kakaiba at napakagandang design nito ngayon. Napapagitnaan naman ang front bumper grill at under grill cover nito sa buong bahagi ng harapan. Ang modelong ito ay may 10 klaseng variation na inilabas mula sa pinaka low-end variant na nagkakahalaga ng 825,000 pesos at ang top variant naman na may kabuuang presyo na 1,827,000 pesos. Itong nasa video natin ngayon ang isa sa pinaka high-end na variant din ng modelo. Ang Strada Athlete 4x2 automatic transmission. Kung papansinin naman natin sa exterior design pa lang, ang una mo kagad makikita dito sa side portion ng quarter panel ay ang printed graphic design o parang mantsa lang na pintura na nakadesign dito. Exclusive lamang ito sa Strada Athlete pero ang angas mga kaibigan dahil dito ay lumalabas ang pagiging adventurous na capable sa pang off-road use.
Isa pa, naka Euro 4 compliance na rin ito, kaya kahit naka diesel engine ay hindi mausok at napaka eco-friendly. Pinapagana ito ng 2,396 cubic centimeter displacement capacity, naka 4 valves dual overhead camshaft with 2.4 liter diesel engine inline 4 cylinder na nakakonekta naman sa fuel system na CRDI. Ang transmission nito, obviously kapag bumili ka nitong Strada Athlete na 2-wheel drive, naka-automatic transmission lang na may gearbox na 6-speed at kaya mag-produce ng maximum output level na 179 horsepower sa kada 3,500 RPM at 430 Nm of torque naman sa kada 2,500 RPM. Malakas ang hataw nito lalo na sa mga maluluwang na kalsada. Kaya kung sa expressway mo man ito gagamitin, panigurado hindi ka nito bibitinin lalo na sa mga overtaking. At base na rin sa mga nakagamit na nito, ito ay nakapagtala na ng pinakamabilis na takbo na umabot sa 240 km/h na top speed nito. Itong modelo ay mayroong ding 75 liters na fuel tank capacity. Sobrang laki na niyan, kaya malayo-layo na rin naman ang mararating mo niyan. At syempre kahit papano ay efficient sa fuel. Ang 100 km na tinakbo ay kumukonsumo lamang ng 5.3 liters mga kaibigan. Kaya matipid talaga. Ang modelong ito ay mapapakinabangan mo hindi lamang pang service, pang pamilya, magagamit sa outing, kundi pati sa business o hanap buhay. Dahil nakadesign din talaga ang buong body cabin para sa panghakutan o kung may mga ikakarga ka man ditong malalaking bagay ay sulit talaga ito sa laki ng espasyo nito sa likuran, kahit mga aparador, mga washing machine o kaya naman refrigerator ay mailalagay mo. Kung minsan pa nga mga motorsiklo ang nilalagay dito. Ganyan ka-convenient gamitin ito sa mga ganong klaseng bagay. At hindi rin ito mahirap dalhin dahil sa ginamitan ng steering type na hydraulic with power steering at the adjustable ang steering column. Ang mga suspensions naman ito ay binagay din sa klase nitong sasakyan na pangkargahan at matibay sa malulubak. Sa front suspensions ay ginamitan ng double wishbone at ang rear suspension naman ay naka-lift spring na may shock absorber with coil spring. Ang mga preno naman nito pagdating sa front ay naka-ventilated disc type at ang rear brake naman nito ay drum brake type. Ang mga klase naman ng gulong na inilagay dito ay radial tubeless at alloy na mags na may kabuuang sukat na 265 by 60 or 18. Kung nalilitan ka pa, pwede mo pang dagdagan hanggang sa size 20 na tires. At kung pag-uusapan naman ang ilan pang safety measure nitong sasakyan, hindi naman maituturing isa sa pinakamagandang pick-up truck na klase ito kung wala ang mga ito. Mga panibagong safety features na nakakadagdag confidence sa pang-araw-araw na pagsakay mo. Number 1 ang anti-lock braking system o ABS sensor. Isang sistema na nag-a-unlock sa matinding kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon. Dahil dito ay maiiwasan ang pagka-skid o di mawala sa balanse yung pagpipreno kung sakaling nagulat ka at bigla mong natapakan ang brake lever nito. Pangalawa naman, meron na rin itong EBD o tinatawag na Electronic Brake Distributor. Kagaya ng ABS sensor, halos pareho lang din naman ng function nito. Ngunit mas napiprevent ang anuman aksidente during brake procedure dahil din dito. Pangatlo, meron na rin itong Hill Start Assist Control. Ito ay para naman sa mga pahon o pababang kalsada. Bagay naman itong gamitin sa Baguio at Tagaytay, lalo na kung ikaw ay mapapahinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Ay mapapakinabangan mo talaga ang sistemang ito. Dahil dito, kahit hindi mo na masyadong higpitan ang kapit ng brake, ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. At sa iba pang particular safety features na meron din ito, may front and side impact beams, mga pangkaragdagang suporta naman para mas maprotektahan palalo ang mga nakasakay dito. Sinamahan na rin ng driver and passenger side airbags, mga seat belts sa kada upuan, with child safety locks para sa mga bata nating kasama naman. Meron na rin itong crash sensor at marami pang iba. Ang mga sistemang ito ay pangkaragdagan lamang sa kaligtasan ng mga sasakay dito. Mas maigi pa rin maging alerto at maingat tayo sa pagmamaneho. Yun ang pinaka the best safety features ng sasakyan at mga sasakay dito, alright. At kung may safety features, syempre hindi naman makukumpleto to kung wala naman ang security features nito.
Gaya na lamang ng central locking ay pangkaragdagang security nitong sasakyan na kung minsan ay nakakalimutan nating i-check kung nakasara na ba ng maigi ang mga pintuan. Sa central locking ay makikita sa sistema na magwa-warning sa panel gauge kung may isang pintuan na hindi pa masyadong naisara. Dahil dito kahit isang pinto lang ng driver's side ang i-lock o i-unlock mo ay otomatikong lahat na rin ng pintuan nitong sasakyan ay maglalak. Pangalawa, may kasama na rin itong power door locks para mas matibay ang kapit ng lock at hindi basta-bastang mabuksan. Pangatlo ay meron na rin itong anti-theft device. At ang pang-apat naman na security features nito, ang engine immobilizer system. Isang sistema na malaki ang naitutulong lalo na sa mga taong gumagamit ng electrical procedure para mapagana ang sasakyan. Sisirain o pupukpukin para mabuksan ang ignition system at mapagana ito in traditional way ng pagkarnap ng sasakyan. At para naman sa iba pang features nito pagdating sa interior, makikita mo ang mga seats na de-adjustable with headrest at may center armrest sa likuran. Foldable din ang mga seats nito at may cover na fabric upholstery. At syempre para naman sa ibang bagay, makikita mo rin dito sa loob ang napakalamig na aircon, mga AC vents at ang entertainment and communication. Mga sistemang nakadadagdag ng kaginhawaan sa loob nito at libangan na rin para sa malayuang biyahe kahit papano ay maiwasan ang pagkaantok dahil sinamahan ng mga sistemang gaya ng mga ito. Ang monitor screen na may size na 7 inches with Bluetooth connectivity, may mga speakers sa front and rear at with USB and auxiliary input. Meron na rin itong FM and AM radio para sa mga balita na dapat nating malaman with integrated 2-day in audio at smartphone connectivity. Ilan lamang to sa magagamit mo para kahit papano ay hindi ka aantukin sa napakahabang biyahe mo. At syempre accessible na rin yan para sa iyo kung ikaw man ang driver nito dahil sa nakalagay na ito sa kanyang steering wheel, ang multifunctional steering wheel na kung saan karamihan sa mga controller ng mga sistemang ito ay narito na sa manubela. Ang instrument panel gauge naman nito ay makikita mo ang ilan sa mga notification gaya na lamang ng engine check warning, fuel gauge, digital clock, door ajar warning at ang ilan pang detalye na meron ito. Gaya na lamang ng digital odometer, electronic multi-trip meter at ang tachometer. At para naman sa dimension o kabuuang sukat nito, pagdating sa kabuuang haba, ito ay sumusukat ng 5,305mm. May lapad ito na 1,815mm at ang kabuuang taas naman nito ay 1,795mm. May ground clearance ito na 220mm na kahit papano'y may sasabak mo sa matutubig o malulubak na kalsada. Ang wheelbase size naman itong pickup truck ay 3,000mm ang sukat. Ang turning radius nito kapag ikaw naman ay mag-U-turn, ito ay may 5.9mm na nasasakop sa kalsada. May 4 doors at kabuuang timbang na umaabot naman sa 1,810kg. At may spare tire na rin itong kasama at mga basic tools na magagamit mo sa biglaang pangangailangan tulad ng mechanical pliers, tie wrench at battle jack. Itong Mitsubishi Strada Athlete 2-wheel drive 2023 model ay nagkakahalaga ngayon ng 1,430,000 pesos. Number 6, Mitsubishi Outlander. Ang sunod-sunod na paglabas ng mga modelo ng Mitsubishi sa bansa ngayong 2023 ay talagang kinagulat ng marami dahil sa mga high upgrade features nito at modern technology na talagang nakatutulong sa pang-araw-araw na paggamit. Pero ang hindi alam ng marami, ang mga bagong modelo na yan na may mga bagong update ng specs and features ay mayroon na rin pala dati sa modelong ito ng Mitsubishi, ang Outlander. Isang legit hybrid vehicle ng Mitsubishi Motors na handang makipagsabayan sa mga high performance level at hybrid vehicle sa bansa. Inilabas ito noong 2019 pa sa pinakabagong bersyon sa Philippine market at ngayong 2023, ang modelong ito ay may panibago na namang update, ang Outlander Feb 2024 model na sinasabing pinakamatipid kumonsumo ng gasolina ngayong henerasyon. Hindi totally electric vehicle ang modelong ito dahil maaari pa rin namang paganahin gamit ang petrolyo o gasolina sa makina nito.
May 2 optional kasi para ito ay mapaandar sa pamamagitan lamang ng electricity at fuel gasoline na parehong kinukonsumo nito. Well, marami pang magandang bagay at mukhang ikagugulat mo sa sasakyang ito. Kasi bukod sa matipid sa gasolina, ito na rin ata ang modelo na sobrang kompleto sa mga features na hinahanap mo. Gaya na lamang ng safety and security sense. Bukod pa dyan ay may 4 na klase na rin ito ng drive modes na tinatawag. Ang normal modes na nag-optimize ng engine power. Pangalawa, ang EV priority mode na pinapagana ng electricity power at otomatikong nako-convert sa fuel kung kinakailangan. Meron din itong tinatawag na battery save mode at ang pang-4 naman ay ang charge mode. At ang kabuuang detalye ng makina ay pinapagana ng 2.4 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, naka 16 valve at dual overhead camshaft na sinamahan ng permanent magnet synchronous at lithium-ion battery na may 13.8 kilowatts per hour na kung saan nanggagaling ang electric power nito. Sa normal na pag-andar, ang modelong ito ay kayang mag-produce ng maximum output na 126 horsepower sa kada 4,500 revolution per minute at 199 Nm of torque naman sa kada 4,500 RPM habang ginagamit ang gasolina. Pero kung ito naman ay i-convert mo into electric, nasabi na rin natin kanina na pwede rin talaga. Malakas kasi ang volume ng electric power na meron ito, kaya aandar ito kahit hindi ginagamitan ng gasolina, gamit lamang ang electricity. Isa pa, sobrang lakas kasi ng baterya nito na lithium ion dahil sa pwede rin magsaksak sa loob ng iba pang mga appliances o gadget. Magdagdag ka man ng iba pang mga electrical accessories ay pwede. Well, pagdating naman sa performance, ito ay kaya mag-produce ng maximum output gamit ang electricity na umaabot sa 94 horsepower at 195 Nm of torque. Ang average top speed naman ito kapag electricity lang ang ginamit mo ay pumapalo ng 50 to 55 km per hour. Mabilis-bilis na rin naman yan lalo na kung hindi ka naman hataw at nagmamadali at kung sa city ride mo lang din ito gagamitin. At sumatotal, ang malaki pang benepisyo nito kung sakaling maubusan ka ng gasolina o kaya malubat ang baterya ay may option ka pa rin para paganahin ito. Ibig sabihin, hindi ka mamumroblema sa malalayong biyahe o probinsyang lugar na walang gaanong gasoline station. Sapagkat matagal-tagal din namang malobat yan at pwede rin lamang i-charge sa bahay mo o kahit saang lugar na pwedeng pagsaksakan ng outlet nito. Pagdating naman sa fuel supply system, ito ay naka-CRDI na rin kaya matipid talaga. Hindi na rin mausok yan sa pamamagitan din kasi ng emission norm compliance na Euro 6 ay mas na-enhance ang pagiging eco-friendly at hindi polluted. Isa pa sa maganda dito sa bagong modelong ito, makikita mo ang napakaangas na panlabas at pormahan nito. Hindi pa rin naman nawawala ang front fascia na signature design ng Mitsubishi sa mga modelo nila. May mga garnish chrome C-accent, plated grille at lower bumper garnish. Ang maganda pa dito, lahat ng mga ilaw nito ay fully compact LED type na. Magmula sa mas pinanipis na LED type headlamp, DRL, fog lamp at tail lamp. Yan ay mga naka-LED type na kaya hindi rin kakain ng malakas na electric power at mas tatagal ang lifespan. Ang transmission nitong modelo ay automatic CVT. Naka 4-wheel drive na bagay din sa off-road mga kaibigan. Kaya kung imomodify mo itong pang off-road, gulong na lang siguro ang papalitan mo dito. Dahil ang mga suspensions nito ay nakadesign na din para sa malulubak na kalsada. Naka MacPherson strut ang front suspension habang ang rear suspension naman ay multi-link with shock absorber and coil spring. Ang mga braking system sa front and rear ay mapagkakatiwalaan na rin. Dahil pareho itong naka-disc type kaya ang stopping force nito ay mas malakas ang kapit. Naka-ventilated disc sa front at ordinary disc type naman ang rear. Ang kabuuang sukat ng mga gulong nito ay nasa 225 by 55 R18. Naka-tubeless at alloy na mags at ang steering gear type naman nito ay rack and pinion. Mas magaang ang handling dahil sa naka-power steering na rin at mas madaling imaniobra. Adjustable ang steering column kaya magkakasya ka kahit gaano ka pa kalaki. Ang mga safety features nito ay talagang halos kompleto na rin, maging sa mga basic necessities, kagaya na lamang ng mga cup holder with bottle holder, mga de-adjustable seat na may mga kasamang headrest, ang napakakomportabling foam ng mga upuan nito,
ay makakapal. Naka-leather seat na rin ang cover nito, kaya napakasulit talaga. Bukod pa dyan, may mga console pocket na rin itong kasama na lagayan ng iba pang mga bagay. Ang magpapaganda pa rito mga kaibigan, pagdating sa driver's side, ang multifunctional steering wheel nito ay kakaiba. Narito na rin kasi ang remote para sa ilang mga key switch function. Pati ang instrument panel na napaka-modern at very informative. Nakatutulong sa driver para mas madaling maintindihan ang mga notification o sign na lumalabas dito. Pagdating naman sa infotainment system, meron itong freestanding 10 inches na monitor screen with Apple CarPlay and Android Auto. May kasama na ring FM and AM radio, Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input, meron na rin itong voice command, automatic wireless charger at marami pang iba. Ang mga basic safety features na meron ito ay nilagyan ng anti-lock braking system, may brake assist at electronic brake distributor. Nakatutulong sa mas ligtas na paggamit ng brake procedure. Bukod pa dyan, sinamahan na rin ito ng traction control system at ng active stability control. Bagay na bagay sa 4-wheel drive na pang off-road. May miss acceleration prevention system na rin ito with corner sensor at may blind spot warning detection. Mga sistemang nakatutulong upang mas ligtas naman ang pagmamaneho. Napaka beginner friendly at user friendly. Meron na rin itong mga advanced safety features kagaya na lamang ng rear cross traffic alert. Nakatutulong naman na kung sakaling bigla kang magpapatras ng sasakyan at hindi mo nakikita ang mga biglang paparating na sasakyan sa iyong likuran, itong rear cross traffic alert ang magpapaalala sa iyo niyan para naman sa ganun ay maiwasan ang sagian. May lane change assist control na rin ito at forward collision mitigation system. Mga sistema rin nakakatulong na maiwasan ang anumang sagian o banggaan sa kalsada. At sinamahan na rin yan ng adaptive cruise control system. Isang makabagong sistema na mas updated sa cruise control system lamang. Sa mga hindi nakakaalam, ang sistemang ito ay makatutulong naman sa napakahabang biyahe o long ride na iyong paggagamitan. Hindi mo na kasi kailangan pang pigain ng matagal ang accelerator pedal nito. Dahil dito sa adaptive cruise control system ay otomatiko na itong gagana at tatakbo sa maintain na top speed nito na hindi mo tinatapakan ang gasolina. Kaya makakapag-relax ka na rin sa mahahabang biyahe. At isa pa sa advanced features nitong sasakyan, meron na rin kasi itong regenerative braking power na kung saan habang bumabagal ang pag-andar o habang nagpepreno ka ay otomatikong nagcha-charge din ang baterya nito na nako-convert naman sa electric power. Kaya ang resulta ay makakapag-save ka habang umaandar ng electric power. Para naman sa iba pang mga features, meron na rin itong reverse camera na magagamit mo kapag ikaw ay nagpapark. Isa pa, meron na rin itong power tailgate o otomatikong nagbubukas ang tailgate nito using remote control system. At high-tech na rin nga pala ang mga seats nito dahil naka-electronically adjustable seats na rin. May 360 camera na rin kasama, kaya ang buong paligid nitong sasakyan ay makikita mo na rin. Sinama na rin itong sasakyan ng dual climate control system at may fast charger na may plug na 220 volts. Para naman sa dimensions and capacity, ang fuel tank capacity nito ay nasa 45 liters. So, dito sa bansa, kung ang pagbabasihan natin, ang presyo ng Mitsubishi Outlander 2023 model, ito ay nagkakahalaga ng 2,998,000 pesos. Number 7. Mitsubishi Triton 2024 model. Ang Mitsubishi Strada ay isang pick-up car sa bansa na malaki ang pakinabang sa marami, lalo na sa negosyo, pangakutan, pang travel o kahit saan. Ang modelong ito ay nagbibigay ng mas malawak na cabin space, mga suspensions na napaka-reliable na kadalasan ay ginagamit na pang off-road. At ngayong taon nga ay tuluyan na ring dumating sa bansa, ngunit wala pang official na anunsyo kung ano nga bang petsa ngayong taong tuluyan itong masisilayan ng marami. Ang modelong ito ay dinagdagan ng mga panibagong specs and features na sigurado magugustuhan palalo ng marami sa atin. Pagdating sa kabuang sukat ay malaki rin daw ang pinagbago nito. Kumpara sa dati, ang frontal face na dati ay tinatawag na dynamic shield front fascia ay mas ginawa pang sporty at aggressive looking na ngayon ay tinatawag ng bismuth concept design. Nagtatampok ito ng 3-dimensional grille na honeycomb design at naka-bracket ang 3-eye shape at split LED type na mga ilaw nito at mga bagong daytime running light sa mga gilid. Ang fog lamp naman ito ay hindi rin nakalimutan sa pagbabago. Ginawang mas visible ang naka-LED bulb na nito.
At kung mapapansin nyo mga kaibigan ay parang kamukha lamang din ito ng Nissan Navara 2023 model. Well, hindi may pagkakaila dahil ang dalawang brand na ito na Mitsubishi at Nissan ay malaki ang ugnayan sa isa't isa. Kaya posible na karamihan sa mga disenyo nitong bagong Strada ay kinuha lang din sa Nissan Navara. At sa gilid naman itong sasakyan ay may 4 na matitibay na pintuan kasama ang mga door handle, side mirror, side step at mga fender panels. Nakakadagdag sa pagiging bruskong pormahan nito. Ang rear profile ay hindi rin nakaligtas sa malaking pagbabago sa modelong ito. Mga bagong T-shaped tail lamp at isang banayad na rear spoiler para sa magandang aerodynamic. Itong bagong Strada, pagdating naman sa interior specs, makikita ang rugged and classy na internal design. Nag-aalok ng mahusay na functionality at operability. At ang ilan pa sa mga pangunahing pagbabago nito mula dito sa dashboard, may konsepto ngayon na tinatawag na horizontal axis at isang freestanding touchscreen infotainment system, mga connectivity at application mula sa Mitsubishi app na tinatawag na telematics via Mitsubishi app. Ang kagandahan sa sistemang ito ay pahintulutan ng may-ari na mamonitor ang status nitong sasakyan kahit hindi ka nakasakay dito sa pamamagitan ng cellphone na hawak mo. Kung maiko-connect ang app na nakalagay sa link, ay otomatikong mache-check mo na ang capability nitong sasakyan, maging ang fuel consumption, mileage, tire pressure at marami pang iba. Pagdating naman sa mga safety features, kasama sa mga pagbabago nito ang idinagdag na mga bagong advanced safety features na meron ito, gaya na lamang ng pagkakaroon ng adaptive cruise control system. Kung ang cruise control system ay nagpapanatili ng bilis ng takbo ng sasakyan kahit hindi mo natapakan pa ang accelerator o gasolina sa limitadong bilis. Dito sa bagong adaptive cruise control system naman ay mas ma-enhance na ang bilis ng takbo na ipinapantay ng sistemang ito sa mga sasakyan na mas mabilis pa sa'yo o yung mga nasa harapan mo, na kahit hindi mo natapakan pa o pigain ang accelerator o gasolina nito ay kusa itong gagaya o tatakbo dahil sa nakabase ito sa mga nasa unahang sasakyan. Mayroon na rin itong kasamang blind spot warning, isang makabagong sistema rin na klase ng safety features na kung saan masisense ng sensor nito na nakalocate sa rear bumper kung may mga kasunod kang sasakyan malapit na nakadikit sa iyo habang umaandar ito. At hindi pa yon, maging sa mga pakurbadang kalsada ay automatic din itong magwa-warning kung sakaling may mga biglang sumusulpot na sasakyan na sinusuportahan pa ng emergency braking o kusang hihinto kapag may mababangga na. Sinama na rin ito ng tire pressure monitoring na kung saan mamamonitor mo ang capability ng mga gulong bago mo ito ibiyahe ng malayuan. May forward collision mitigation system na rin ito. Nasisense naman ng sistemang ito kung ang nasa harap mong sasakyan ay magmiminor ng bilis. Sa sistemang ito ay automatically na inilalapat ang preno kapag ang nasa harap mong sasakyan habang umaandar ay magmiminor ng speed para maiwasan ng banggaan. May kasama na rin itong lane change assist. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direksyon sa kalsada. Sa pamamagitan rin itong safety features, mas maiwasan ang anumang banggaan lalo na kung may mga biglang nag-overtaking na kasabay mo sa kalsada tulad ng mga motorsiklo na kadalasan hindi natin nakikita sa side mirror. Biglang mag-overtake. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin. At meron na ring day and night rear view mirror. Kahit maibiyahe mo ng gabi ay kitang-kita pa rin ang visibility ng mga kasunod natin. May active stability control system na rin ito at traction control na bagay naman gamitin sa mga off-road o mga hindi gawang kalsada o kaya lupa, malulubak o matutubig na lugar. Dahil naman sa mga safety features na to ay safe kang makakabiyahe sa masusukal na lugar. Nilagyan na rin ito ng hill start assist control para naman sa mga paahon o paakyat na kalsada ay hindi basta-bastang uus-us kapag nakahinto sa matatarik na lugar kahit hindi nakapiga o nakatapak sa brake pedal. Ang isa pa sa pinakabagong safety features nito na talagang sobrang advanced na ay ang pagkakaroon ng AYC o Active Yaw Control System. Isang makabagong sistema na kung saan nililimitahan ang pagkabangga o pagkamatay o kaya naman ang mag-crash ang isang sasakyan.
Dahil sa sistemang ito na AYC ay automatic kung hihinto ito sa mga pedestrian lane na kung saan maraming tumatawid. Maging sa traffic light ay automatic kung itong hihinto kapag na-sense nito na naka-red light na. Ang ilan pa sa mga safety sense na meron sa modelong ito na hindi mawawala ay ang pagkakaroon ng airbag sa passenger and driver side. May mga seatbelt sa kada upuan, may mga crash sensor, side impact beams, may rear camera at front and rear parking sensor. Meron na rin itong kasama ang anti-lock braking system at EBD o electronic brake distributor. Sumusuporta sa mas maayos na paggamit ng preno. Ang anti-lock braking system ay nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi inaasang pagkakataon. Ang EBD naman ay nagpapalakas ng kapit ng brake, lalo na kapag may mga karga itong mabibigat na bagay ay siguradong sobrang kapit ng brake nito. At syempre, pag-usapan naman natin ang kabuuang detalye ng makina. Itong modelo ay pinapagana ng dinevelop na 4N16 high efficiency clean diesel engine Maybach with 2.4 liter turbo 4-cylinder with 16 valve dual overhead camshaft na makina. Pagdating naman sa performance, ito ay pinapagana depende sa variant nito. Meron tayong naka-manual transmission na may 6-speed na variable gearbox at may automatic transmission na naka 6-speed na rin. Depende sa iyo kung saan ka mas prepared. At may 3 different output level na nagagawa. Ang pinakamataas na power output nito ay umaabot ng 204 horsepower sa kada 3,500 RPM at 470 Nm of torque naman sa kada 1,500 revolution per minute. Sumunod dito ang 184 horsepower na may 430 Nm of torque at ang pinakamababa ay ang 150 horsepower na may 330 Nm of torque. Itong modelong ito, gaya ng naunang bersyon nito na Mitsubishi Strada 2022 model, ay hindi naman nagkakalayo ang kabuang performance. Meron nga lang isasagad pa ang bagong modelong ito dahil sa pagkakaroon ng mas high upgrade performance level na may 3 different power output level. Pagdating naman sa ilang mga detalye pa, ang mga features at capacity na makikita mo dito. Mas pinalawak na storage compartment sa rear portion. May USB and auxiliary input mga socket for charging device. May kasama na rin itong wireless charger para hindi mo na kailangan pa ng USB cord para mag-charge. At mas pinalawak ang mga seats nito, naka-leather cover, automatic adjustable at foldable na rin. Kaya ang pagiging komportable, convenient nitong modelo ay talagang maaasahan mo. Sinamahan ng malakas na air condition, mga cup and bottle holder, mga bulsa na lagayan ng iba pang mga bagay, kasama ang pagkakaroon ng entertainment and communication. May Bluetooth connectivity, may FM and AM radio, mga speaker, at may USB and auxiliary input. Pagdating naman sa security features, ito ay meron na ring engine immobilizer system. May anti-theft device, anti-theft alarm, central locking at power door locks na kung saan hindi rin basta-bastang magagalaw, mapapasok o mapapagana ng iba kung wala ang mismong transmitter key nito. Sa mga sistemang ito ay napaka-secured na ng mga sasakyan natin ngayon. Ang modelong ito, pagdating naman sa kabuuang dimensyon, wala pa namang inilalabas na detalye pero mas lumaki ito kumpara sa dati, ang sabi ng marami. Kung titingnan kasi itong bagong modelo, mas naging bulky, mahaba, pero mas maigi pa ring makita natin sa personal. Yun ang tamang judgment para dito, alright. Ang magiging kabuang presyo nito ay naglalaro sa estimated price na 1,915,000 pesos hanggang sa 2,100,000 pesos. Number 8, Mitsubishi L300. Kinikilala bilang isa sa pinakamagandang delivery van sa bansa itong Mitsubishi L300. Sa tinagal-tagal ng pamamayagpag sa bansa, ang modelong ito ay talagang nasubukan na rin ng marami ang kalidad, pagiging matibay at matatag nito sa lahat ng aspeto. Madalas isinasabak sa malalayong lugar na may kargang mabibigat na bagay at umaahon mula probinsya hanggang Manila. Ganyan kalakas itong L300 na magpahanggang ngayon ay hindi nawawala sa listahan ng pagpipilian kung pang business ang iyong paggagamitan. Kaya naman sa video na ito ay malalaman mo kung ano nga ba talaga ang magugustuhan mo sa modelong ito. Unang-una, may malaking espasyo na kaya ang hanggang sa 20 katao o higit pa. Isa pa, hindi mo iisiping simpleng pang delivery lamang din ito.
Dahil madalas ang iba, ito na rin ang ginagawang family car. Isa pa, bagay din kasing pampasahero ito dahil sa pagkakataong ito ay nilagyan na rin ng another AC ventilator o air conditioning sa rear cabin space nito. Kaya ang pagiging comfortable at napakaaliwalas na pakiramdam sa internal cabin ay talagang maipagmamalaki mo na. May handle grab bar at mga sliding window glass at mga upuan na may makakapal na foam na gawang nylon fabric. Ang front seat naman nito ay kayang sakyan ng 3 tao na may komportableng pagkakaupo. May mga seat belts na rin itong kasama, dagdag para mas maging safe ang pagsakay. Isa pa, may entertainment and communication na rin ito na kung saan ang bawat biyaheng malayuan ay maaaliw at malilibang ka na rin. Tanggal inip, pagod at antok lalo na kung may idadaan mo din ito sa matraffic na lugar. Sinamahan na kasi yan ng FM and AM radio. May mga speaker sa front with USB and auxiliary input at meron na rin kasamang accessories power outlet socket na pwede mong paglagyan ng pagsasaksakan ng iyong gadget kapag ikaw ay nalobat. Meron na rin itong kasamang console pocket na pwede mo namang paglagyan din ng iba pang mga gamit na pwedeng pagkasyahin. Ang buong dashboard nito makikita ang ilan sa wiring at interior specs. Nasa itaas na rin ang shifting kaya hindi na hassle para sa marami. Pagdating naman sa funnel gauge nito, makikita ang analog type na instrument cluster, may tachometer, drift meter, ang fuel gauge at mga signal indicator at marami pang iba. Ang manubela nito ay hindi ganong katigas gamitin, lalo na kung naaalagaan mo pa sa mga maintenance recommendation. Dahil bukod sa ginamitan ng power steering at steering gear na ball and nut ay hindi ka rin mahihirapan i-maniobra sa napaka-smooth na pagmamaneho ng manubela nito. At syempre di-adjustable na rin ang steering column nito kaya maisusunod mo sa lawak ng space depende sa kung saan ka mas komportable. Itong modelo ng Mitsubishi L300, pagdating naman sa kanyang exterior design, makikita ang pagiging malaking klase ng sasakyang ito. Mukha rin kasi talagang truck na may maamong itsura, pero light vehicle pa rin itong tinatawag ng ilan. Ang buong itsura nito dito sa front face ay naka-flat yan. Ang mga headlamp, mga turn signal lamps at clearance light nito na naka-valve type pa ay sapat lang din para bigyan tayo ng mas maliwanag na daanan at kapaligiran sa gabi. Lalo na sa mga dinadaanan natin kasama ang mga tail lamp nito, para naman mas maging visible palalo sa mga makakasalubong at makakasunod natin. Mga naka-valve type na rin yan na okay na rin naman. Ang modelong ito sa front face pa rin ay may makapal na ring grille chrome accent, pangkaragdagang sa forma nito. Well, di pa rin naman yan maijajudge sa bagay na yan kung hindi mo malalaman ang mismong performance na meron ito. Na pagdating sa kabuuang detalye ng makina, ito ay pinapagana ng 2,268 cubic centimeter na displacement capacity o 2.2 liter diesel engine, inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft. Naka Euro 4 compliance na rin kaya kung dati ay takaw sa huli dahil sa madalas napapansin ang pagiging polluted nito, ngayon ay hindi na ganun. Sa bagong emission norm na Euro 4 ay siguradong safe ka na sa mga enforcer niyan sa pagiging eco-friendly nito. Ang fuel supply system naman nito ay ginamitan ng napakatipid na sistema para kumonsumo ng gasolina. Naka CRDI o tinatawag na Common Rail Direct Injection Engine. Nakakonekta sa makina kaya ang katipiran ay maaasahan mo na rin. Kumukonsumo lamang din kasi ito ng 1 litro sa kada 15.43 km na layo ng tinakbo. Well, yan ay nakabase pa sa mga klase ng kalsadang dadaanan mo. Isa pa, ang fuel tank capacity din nito ay malaki-laki talaga, na may 55 liters ang full tank kaya kahit na malalayong lugar ay siguradong makakarating ka ng walang hintuan. Itong utility van pagdating naman sa performance output, naka-manual transmission at may gearbox na 5-speed yan. Kaya ang hatak niyan kahit mabigat ang kargada niyan ay kayang-kaya kahit pa sa matataas na lugar. Pagdating kasi sa maximum output na nagagawa, ito ay kayang mag-produce
ng 98 horsepower sa kada 3,500 RPM at 200 Nm of torque naman sa kada 3,500 RPM na rin. Ay ang average top speed naman na nagagawa nito ay umaabot sa 165 km/h. Mabigat-bigat na kargada ay hindi naman issue kung tutusin. Mabilis-bilis na rin naman yan at ang mas mahalaga naman din dyan ay malakas humatak. At pag-uusapan naman natin ang mga suspensions nito. Ginamitan ng napaka-reliable na chassis and suspension. Nakadesign para sa matinding kargahan. Heavy duty kumbaga na may front suspension na independent wishbone at rear suspension na naka-lip spring with shock absorber and coil spring. Matitibay kahit pa may karga at maidaan mo man sa malulubak. Tiyak na magandang laro ng bouncing ang ipamamalas nito. Ang braking system naman ito pagdating sa front, ito ay naka-ventilated disc type at rear brake naman na leading drum brake type. Wala namang problema sa stopping force kasi nasubukan na yan ng marami sa atin. Ang mga gulong nito ay makakapal. May kabuuang sukat na 185 by 55 R14. Ginamitan ng tube tires at rim type. At kung pag-uusapan naman natin ang kabuuang sukat nitong Mitsubishi L300, ito ay may rectangular shape na may kabuuang haba na 4,440 mm. Ang kabuuang lapad naman ito ay nasa 1,695 mm at may kabuuang taas na 1,915 mm. Ang wheelbase size nitong sasakyan ay nasa 2,350 mm. May ground clearance din ito na 195 mm. May kataasan na rin naman pero kung nakukulangan ka pa dyan, pwede mo namang itong padagdagan ng lip spring para mas matatag at mataas palalo. Itong modelo ay available sa bansa na may dalawang klaseng pagpipilian. Yung isa na tanging ulo lang nito at chassis na may kabuuang halaga na 950,000 pesos. At kung gusto mo naman yung may kasama ng cabin sa likuran, ito naman ay nagkakahalaga ng 998,000 pesos kapag naka-single aircon system lamang. At kung dual aircon system naman, ito ay nagkakahalaga din naman ng 1,050,000 pesos dito sa bansa. At number 9, hindi pa sigurado to pero maaaring dumating na rin sa Pilipinas, ang Mitsubishi XFC 2024 model. Ang XFC Mitsubishi new model ay inilabas na sa iba't ibang bansa sa Asia, maging sa European market. Ang pagsisimula din ng pag-usbong ng panibagong teknolohiya na talagang napapanahon na rin siguro para magkaroon ng isang bagong sasakyan na susugpo sa problema sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. At kamakailan lang din ay nasilayan na rin yan dito sa bansa ang pagdating ng modelong ito. Isang bagong generation ng multipurpose car na naman ang makabagong estilong konsepto ng Mitsubishi Motors na crossover na pangkaragdagan din para sa kanilang line-up model sa susunod na taon. Itong modelo ay naglalaman ng mga makabagong katangian mula physical outfit ay hindi mo na makikitaan ng makalumang bahagi. Nakakamangha na may halong pag-aalinlangan na lang din siguro para sa marami. Kung ano nga ba kasi talaga ang meron sa modelong ito? Well, para mas maging kapanapanabik at malinaw sa lahat ay iisa-isay na rin natin yan kung ano nga ba ang kabuuang detalye ng modelong ito. Actually, ang pangalan talaga nito ay X-Force. XFC tag name ay base lang sa production name. Well, ang X-Force ay inihahalin tulad sa Mitsubishi Expander. Ang buong sukat at laki nito kasi ay halos katulad lamang din daw ng Mitsubishi Expander. Maging ang kabuuang detalye ng makina dahil ito ay pinapagana ng 1.5 liter gasoline engine dual overhead camshaft with 16 valve inline 4 cylinder at naka 4A91 engine. Ang bore and stroke size naman ito ay 75 by 84.8 mm na may compression ratio na 10:1 at pinapagana ng CVT type o continuously variable transmission with maximum output level na nagagawa na 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at maximum torque na 141 Nm naman sa kada 4,000 RPM. Na kung i-compare natin sa Mitsubishi Expander 2023 model
ay magkapareho lamang ng power output level ang nagagawa ng dalawa. Kaya ang ibig sabihin, kung ang expander ay may kabuuang bilis na umaabot sa 180 to 190 km/h, ganun lang din ang nagagawa ng modelong ito. Na kahit papano sa actual road riding ay hindi na rin basta-basta ang nagagawang performance nito. Pagdating naman sa fuel system, ito ay ginamitan ng multi-point fuel injected type. At may rumor mga kaibigan na mas matipid pa raw ito kumpara sa expander. Ngunit wala pang specific range kung hanggang saan naabot ang 1 liter na fuel. Ay fuel tank capacity na 42 liters at unleaded gasoline ang dapat mong ikarga dito. At pagdating naman sa steering type, ito ay ginamitan ng rack and pinion and electric power steering at the adjustable na steering column. Kahit medyo malaki ka o may kalakihan talaga ang sukat mo, ay pwede mong i-adjust depende sa kung saan ka kakasya at magiging komportable para naman mas magamay at ma-handle mo ng maayos ang pagmamaneho. Gamit itong multifunctional steering wheel na may kakaiba na ring disenyo at nadagdagan ng iba pang mga key switch function o controller na makikita mo dito. Ang turning radius naman nito ay umaabot lamang sa 5.2 meters. Kung sakaling ito ay i-U-turn mo, ay sasakop ng 5 metro mahigit sa kabuuang sukat ng kalsada. Alright, ang modelong ito kung titingnan naman natin dito sa external design, ang dynamic shield front fascia dito sa front face cover ay hindi mo na makikita pa dahil sa bagong estilo nito na napaka-elegante at napaka-futuristic ng datingan. Ang mga ilaw nito na headlamp at mga fog lamp DRL ay lahat naka-LED type. Dagdag sa astiging pormahan din ito ang front bumper grille at ilan pang mga detalye kagaya na lamang ng front lower bumper extension, front emblem logo at iba pang garnish na kumukumpleto sa pagiging unique type na pormahan nito. Ang ilang mga bahagi sa mga side portion nito, ang curved design ng fender cladding at iba pang mga side fairings ay napakaganda rin. At dito sa rear portion naman, dala pa rin ang pagiging modernong katangian na naiibang hugis at design din ng kabuuang tail lamp nito. Naka-LED type na nga rin pala kasama ng mga turn signal lamps. Less hassle at free maintenance na rin. Kasi nga naman hindi mo na kailangan pa ng mga accessories aftermarket para pagandahin pa ito. So matotal, maganda na kasi talaga ang modelong ito. May kasama na rin mga lower bumper reflector na dumagdag pa sa pagiging visibility nito. At isa pa, may built-in integrated shark fin antenna na rin itong kasama at rear spoiler with third brake light na LED type din. Bukod pa dyan ay maganda rin ang disenyo ng alloy mags nito. May kabuang sukat ang gulong nito na 225 by 50R18. Malaki-laki ito kumpara sa sukat ng gulong ng Mitsubishi Expander. So ang magiging advantage na lamang siguro nito kung sakali man ay mas mataas ang ground clearance nito kumpara sa Expander. Pero pagdating sa bilis mukhang mababawasan ng kaunti. Kasi nga ang malaking gulong ay nakakapagpabagal rin ng kabuang bilis. I think right. At pagdating naman sa mga suspensions na ginamit dito, sa front ito ay ginamitan ng independent MacPherson strut. Ang rear suspension naman ito ay naka-torsion beam with shock absorber and coil spring. Pagdating naman sa braking system, sa front and rear, ito ay ginamitan ng parehong disc type. Ang front ay ventilated, ganun din ang rear brake nito na ventilated disc na rin. Kaya asahan mo na ang matinding kapit ng brake nito. Para naman sa ilan pang detalye mga kaibigan, kakaunting bagay pa lamang po kasi ang nababanggit natin. Sinabi ko nga kanina, napaka-futuristic, modern at napaka-high-tech na talaga ng teknolohiya na meron ito. Pagdating kasi sa mga features kagaya na lamang ng safety sense, ang modelong ito ay napakarami niyan. Kagaya na lamang ng ABS sensor. Sa panahon natin ngayon, ito na talaga ang pangunahing safety features na makikita mo sa isang sasakyan o tinatawag ring anti-lock braking system na kung saan ay makatutulong naman sa'yo na maging ligtas sa paggamit ng brake. Itong ABS sensor kasi ang nag-aalis nanghigpit ng kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon. At isa pa, meron na rin itong hill start assist na magagamit naman natin sa mga paakyat o matatarik na kalsada. May blind spot warning na rin ito na magpapaalala naman sa driver na hindi ka basta-bastang magpalit ng linya dahil sa may mga sasakyang kasunod na hindi mo nakikita. Sinama na rin niya ng tire pressure monitoring system dahil dito ay mamomonitor mo na ng maayos ang capability ng mga gulong nito. Sinama na rin niya ng rear collision traffic.
para naman sa parking assistant na kung sakaling ikaw ay magpapaatras ng sasakyan at hindi mo nakikita ang mga paparating sa iyong likuran, itong rear traffic collision ang magpapaalala sa iyo niyan. Sinamahan na yan ng rear camera at rear bumper sensor with 360 camera for better parking assistant. At ang pinakamaganda pa na dumagdag sa listahan ng safety features nito ay ang AYC o tinatawag na Active Yaw Control System. Ito naman ang sistema na kung saan ay kumukontrol sa puwersa ng pagmamaneho o pagpipreno sa pagitan ng kaliwa o kanang gulong nito, na kung saan ay sinusukat ang magiging behavior ng isang sasakyan sa kung gaano kabarubal halimbawa ang magmamaneho nito. Sa pamamagitan ng sistemang ito, madalas ang sasakyan na lang din ang nag-a-adjust sa mas safe na paraan ng pagdadrive sa kalsada. Para naman hindi rin tayo basta-bastang mag-overtaking upang maiwasan ang sagian. At meron na rin itong stability control system na sinamahan na rin ng traction control system na magagamit naman sa malulubak, madudulas, matutubig o kaya naman sa mga pakurbadang kalsada. Ang mga sistemang ito ay ang nagpapanatili ng maayos at stable na pagmamaneho. Siyempre, hindi nawawala para sa mga basic safety features pa nito. Sinamahan na yan ng mga airbag sensor with airbags sa front and rear, driver and passenger side. At may mga seat belts na rin ito sa kada upuan. May crash sensor, may front and side impact beams at marami pang iba. Ang mga sistema na yan ay pangkaragdagan lamang din para sa mas ligtas na pagmamaneho at upang maging ligtas ang mga pasahero. Ang pinaka best safety features pa rin ay ang pagiging maingat at alerto sa kalsada. Para naman sa security features nito, hindi makukumpleto ang full pack high upgraded na modelong ito kung wala ang mga bagay na to, kagaya na lamang ng central locking, power door locks with engine immobilizer, anti-theft device, anti-theft alarm at marami pang iba. Namahan na rin yan ng kamanapanabik na cruise control system. Isang sistema naman na nag-aalalay sa mas relax na pagmamaneho ng driver, lalo na kung gagamitin mo ang modelong ito sa napakahabang biyahe. Dahil dito kahit papano ay hindi mo na kailangan pang pigain ng napakahaba ang mismong gasolina o accelerator nito. Dahil sa sistemang ito ay otomatikong magme-maintain lamang sa top speed na nakalaan. Isa pa, mas pinaganda at high class na rin ang datingan ng buong interior nito. Pagdating sa mga infotainment at communication system, ito ay may 12.3 inches size ng monitor screen na detached screen pa with Apple CarPlay and Android Auto. Meron na rin itong kasamang wireless charger na pwede mo nang ilapag lang ang cellphone mo at magcha-charge na. Meron na rin itong Yamaha Dynamic Sound 8 speaker with ambient lighting at dual zone climate control with AC ventilator at napakalakas na aircon system. Siyempre, hindi nawawala ang USB and auxiliary input at iba pang mga power accessories outlet. Bukod pa dyan, pagdating sa comfortability, napakagandang mga upuan ang inilagay din dito. Adjustable yan at may mga headrest na nakasama. Foldable na rin ito at mukhang napaka-komportable pa. Para naman sa kabuuang sukat nito, ang overall length o kabuuang haba nito ay umaabot sa 4,390mm. Mas mahaba pa ang expander dito kaya mas madali mong mahanapan ng parking space. Ang kabuuang lapad naman nito ay 1,810mm. May kabuuang taas na 1,660mm at wheelbase size na 2,650mm. Ang ground clearance nito ay 222mm. Pwedeng isabak sa matutubig at mga malulubak na kalsada. Ang interior length ay 2,601mm. May interior width din ito na 1,444mm. Ang interior height naman nito ay 1,221mm at ang curb weight naman ay 1,245kg. Ang mga sukat na yan ay halos tumutugma lamang din sa Mitsubishi Expander. Kaya asahan mo na ang kabuuang sukat at laki nito sa aktual. At sa kasalukuyan, itong inilabas na modelo dito sa bansa ay konsepto pa lamang. Ika nga ay bagong idea in the future
na kung saan pag naging aprobado sa mga tao ay yun na ang magiging official models nito. Pero may ilang rumor na rin na lumalabas na ito na rin talaga ang gagawin nilang modelo sabay sa mga nauusong hybrid na mga sasakyan ngayon sa iba't ibang brand. Kaya asahan mo na magiging official na rin ang itsura niyan kapag ibinenta na sa kasa. Ang mga specs and features na atin ang nabanggit ay hindi pa official. Pwede pang madagdagan ito ng napakarami at hindi pa natin totally nasabi lahat ng kabuuang detalye nito. So ibig sabihin marami pa tayong matutuklasan sa modelong ito na Mitsubishi X-Force 2024 model. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na in-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan ay pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ito lagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Obis Collection. Thank you!